Maraming traders ang gustong matuto pa sumabay sa mga high-impact news. Bakit? Kasi you can gain profits kapag nasasabayan mo ng tama ang mga high-impact news na to. Tulad na lang kagabi, nakapag-trade ako sa release ng US inflation or yung US CPI. And still ongoing profit yung trades ko. If you want to know more about the overview ng economic events, watch this video. So hi guys, welcome to TMT YouTube channel. Ako nga pala si Coach Kares. Isa ako sa mga forex traders dito sa 30-minute trader. So for today's episode, pag-usapan natin ang trading during economic events or yung tinatawag natin na high-impact news. So tara! Nagtitrade ka na rin ba ng forex? So, if matagal ka na rin sa forex trading, mapapansin mo ang galaw ng market kapag merong mga ganitong economic events or yung high-impact news. So, ano-ano nga ba yung mga economic events na madalas nakaka-apekto sa trades natin? So, una na dyan ang central bank meetings, mga interest rate decisions, GDP reports, employment data, at marami pang iba. Usually kasi, etong mga economic events na to, malakas yung nagiging impact sa mga currencies nila. Kaya sila importante, dito natin nalalaman yung health and stability ng isang economy ng bansa. At dahil doon, naapektuhan yung mga value ng mga currency. For example, if a country releases a positive GDP, so nag-indicate yun na strong yung economic growth ng country, di ba? Most likely, makaka-attract siya ng maraming investors. At kapag maraming investors, anong nangyayari sa currency? Di ba nagkakaroon ng demand? At pag may demand sa currency, tumataas ang value niya. And on the other hand naman, kapag ang GDP report is negative, most likely, ang result nito sa currency or yung value ng currency is pababa. So how about yung mga interest rate decisions ng mga central bankers? So ganito, isipin mo, when a central bank increases interest rates, of course, yung mga investors magpa-flock dun sa currency na yun or dun sa economy ng country na yun. Kasi kapag nag-invest sila dun, malaki yung magiging return nila. So meron na namang demand dun sa currency at ang mangyayari is mag-appreciate ulit yung value ng currency na yun. And again, kung negative naman or nag-lower ng interest rate yung central bank, wala magiging demand masyado, so magde-decrease yung value ng currency. Okay, another example. Yung isa sa mga inaabangang event or high-impact news, the employment data. So, ito every month lumalabas. So, employment reports tulad ng mga non-farm payroll or yung NFP, actually, it provides insight sa health ng labor market ng US economy. So, if yung employment data is better than expected, of course, it indicates a strong economy, which can lead to increase in the currency's value. And then, kapag ang data naman ng employment is hindi okay or weaker than expected, we can expect na ang effect nito sa currency is magde-decrease ang value. So, bakit nga ba okay mag-trade during an economic event or merong high-impact news? Well, para sa akin, ito yung tatlong important factors. Una, meron siyang source of volatility. Ibig sabihin, meron kang opportunity na pumasok sa market and magkaroon ng significant profit kapag naka-enter ka ng maayos sa mga trades mo. Pero, kung mag-trade ka during a high-impact news and hindi mo naman talaga alam or hindi mo gamay mag-trade ng mga to, for sure, puro pula ang MT4 or MT5 mo. Second, scheduled na yung mga high-impact news or yung economic events. Makikita mo sila sa forexfactory.com. So, mapapaghandaan mo sila. Hindi ka mabibigla sa mga magiging news na yun. And third, recurring siya. Ibig sabihin, umuulit. So, for example, first Friday of the month, syempre, NFP release, no? Pero hindi ka nakapag-trade. Okay lang. Kasi next month, may NFP ulit. So, yun yung tinatawag na recurring and mapapaghandaan mo pa moving forward. So, kailan ba okay mag-enter sa market? So, okay lang ba na mag-enter sa market after the release of the news? Para sa akin, okay lang as long as naiintindihan mo yung data. Maganda na you analyze the previous data and you compare it dun sa actual data na lumabas. So, once mag-trade tayo after nung news, let's say after few minutes or let's say after 30 minutes or an hour, makikita mo yung result ng actual data. Dun ka magbe-base, no? And then, with that information, yun yung gagamitin mo sa pag-enter sa trade. So, of course, you're gonna apply our strategy. For example, you apply our mate and then once mag-gather mo yung data or alam mo na yung actual result ng high-impact news, you already know which market ka papasok or alam mo na yung iti-trade mong currency. And ito pa maganda, pag naiintindihan mo yung data na yun, you know kung saan papunta ang market. Tama?
So, may naalala akong question sa akin dun eh. May pros and cons din ba yung pag-trade during a high-impact news? Of course, meron din. Yung pros nito, kapag talagang alam mo paano mag-trade ng mga high-impact news, grabe yung profits mo dun. Talagang masasakyan mo yung wave ng volatility. Pero ang cons naman is kapag gusto mo lang sumabay dun sa hype or gusto mo lang pumasok because may high-impact news pero hindi mo naiintindihan, observe mo yun, especially if nagde-demo ka. Check mo ang pwedeng mangyari sa demo account mo. Pwedeng puro pula yan. Better to observe first if hindi mo pa alam mag-trade ng high-impact news, and stay cautious sa market. If gusto mo makapag-observe ng calendar ng mga iba't ibang news, mga medium impact or high-impact news, pwede mong i-check yung forexfactory.com. Pwede ka magbasa ng articles sa dailyfx.com. Makatulong sa'yo ang mga website na yan para makapag-check ng mga news and different articles related to forex trading. If meron kang gustong topics na i-discuss sa next video, just comment down below and see you sa next episode natin. Bye!